Totoo nga ba ang gayuma or tinatawag na love spell? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. And today, meron akong i-share sa inyo na very important topic about love spell or gayuma. Alam nyo, personally dati, hindi talaga ako naniniwala dito sa tinatawag na gayuma. Parang isang kalokohan to at parang imposible to, di ba? Pero alam nyo, simula nung nag-aral ako at nagbasa-basa ako about exorcism, liberation, and deliverance, maraming beses to nabanggit sa libro ni Father Sikia at mga ibang exorcist priest. Tinalakay nila ito, totoo nga to at meron talagang gumagawa nito. At mismo si Father Darwin na rin ay ilang beses siya nagkaroon ng pasyente under the spirit of gayuma or ginayuma nga na tuwing exactly na ganitong oras daw itong taong to bigla niya all of the sudden daw bigla niya na lang daw palagi maalala. I think 11 PM yun. Basta tuwing 11 PM, kunyari 11 PM, palagi niyang maalala yung pangalan ng taong to. Paulit-ulit sinasabi daw nung ginayuma pero hindi niya maintindihan bakit niya sinasabi yun at hinahanap niya. At gusto niyang i-text palagi. Pag ganun daw mga case, ay ginayuma ka na nga. Or tinatawag na love spell. Today, meron akong gustong i-share sa inyo na very exciting na reference na shinare sa akin na dating faith healer to. Okay, pero ngayon na-convert na siya bilang isang Katoliko. Proud Catholics na siya. Ay niya din nasabihin ko yung pangalan niya. So, may shinare siya sa akin ng mga important information about love spell or gayuma. Shinare niya to kasi gusto niyang expose to sa mga tao, sa inyo, para maging aware kayo na ang gayuma nga ay nag-exist, okay? Or tinatawag na love spell. Saan nga ba ginagamit ang gayuma? Okay, meron siyang binanggit na 5 kung saan to ginagamit. Una daw, syempre sa pagkuha ng iyong iniibig, okay, syempre yung mga crush mo or yung patay na patay ka dun sa isang tao, gagamit ka ng gayuma kung talagang gusto mo ng marahas at talagang patay na patay ka sa taong to. So, gagamit ka ng gayuma. Kakapit ka talaga sa patalim, yung mga ganon. So, number 2, para daw makapasok ka ng trabaho, pwede rin para ma-promote ka ng trabaho. Number 3, para daw dumami ang benta mo sa negosyo. Kunyari, kahit naman di maganda yung produkto mo, madali naman masira, or di naman masarap yung binibenta mong pagkain, pero ang dami mong customers. Isa yun sa pinaggagamitan ng gayuma. Number 4, para daw magpakalma ng taong wala sa tamang pag-iisip. And number 5, para daw mapasunod mo ang isang tao sa gusto mo na hindi siya aware at merong mga religious sectors or other denomination church leaders na gumagamit daw nito para hindi umalis ang members nila. Grabe, no? Ano ang magiging epekto ng gayuma sa biktima? Ito yung mga binanggit niya. Yung mga taong tatamaan daw ng gayuma, sobra daw sasakit yung ulo ng taong to. Sisikip daw yung dibdib at mahihirapang huminga. Sabi niya na it will take nearly a week. Okay, siguro mga 1 linggo bago daw mag-full effect ang spell. Depende raw kung gaano daw to kaitim. That time daw, yung biktima ay hindi siya aware na ginagayuma na siya. Sabi niya pa dito, take note that devoted Catholics who are accepting the sacraments like nagmamas ka, okay, nagtitika ng Holy Communion, and especially ay nag-undergo ka ng Sacrament of Confession,
ay mahihirapan daw itong caster ng love spell. Siyempre, you are protected by these sacraments. Hindi ito madaling masaniban dahil nga napatawad ka sa iyong kasalanan. Ang gagawin daw nito ay maghihintay ang demonic spirit na magkasala ulit yung taong gusto niyang gayumahin. Sabi niya pa dito, yung taong under gayuma or nasa love spell ay magbabago yung ugali. Kasi nag-take over na yung demonic spirit. Kaya ang tendency daw itong taong ginayuma ay madali raw mairita, magalit, biglang nagbabago ang mood, umiiyak na lang ng walang dahilan. Minsan hinahanap niya yung taong naggayuma sa kanya. Pero sabi niya dito, ito nakakatawa to. Kahit daw sa love spell walang forever. Sorry, walang forever din daw sa love spell. Ang gayuma daw ay parang lisensya na kailangan mong i-renew. May renewal din pala tong love spell, no? Sa paglagay daw ng gayuma, kailangan daw siyang ulitin, pero may malaking consequence to. Pag paulit-ulit daw na ginagayuma ang isang tao, may masama daw epekto na mangyayari sa katawan nung ginagayuma. Pero take note, meron din daw malaking consequence sa taong gumagamit ng gayuma. Yun ang gagayuma, yung caster. Tama na makukuha mo nga yung gusto mo, pero meron daw tong malaking kapalit at meron tong malaking masakit na balik at parusa sa'yo. Yung mismong gumagawa ng love spell na to. Pati daw ikaw ay dahan-dahan kang sasaniban ng demonic spirit para daw siyang droga na the more you use it, the more it will destroy your body and your soul. Kaya daw yung iba, sabi niya dito, na nagkakaroon daw ng prostate cancer, nasisira yung matres, or yung cancer sa reproductive organs nila. Sabi niya pa dito, ang last advice niya daw sa mga gumagamit ng gayuma, ay tigilan nyo na daw yan. Go to your parish priest, i-confess nyo. I-denounce nyo yan, okay? Ask for forgiveness and reconciliation from God through the sacrament of confession. Most especially ay maghanap ka daw ng appointed exorcist priest para isara yung psychic ability mo. Because it is not a gift, it is a curse. Grabe yung shinare nung taong nagsan nito regarding sa gayuma. Yes, di ba? Kung ikaw ay gumagamit nito at plano mong manggayuma ng tao, medyo nakakatawa pero seryoso to guys. Meron talagang gumagawa ng mga ganito. Kapit na sa patalim. Kung meron kang gustong makuha na tao or meron kang talagang mahal na mahal mo isang tao, gustong-gusto mo siya. Ano bang gusto mo? Makuha mo siya na kailangan mo pang gumamit ng gayuma at alam mo naman na walang forever at alam mo naman na merong malaking consequence to, lalo na sa'yo. At alam mo nagkakasala ka sa Diyos. Alam mo kasi kung it's not meant for you, huwag mo nang ipilit, kapatid. Kasi tayong mga tao minsan, we are so stubborn na pag meron tayong gusto natin, ito talaga gusto natin eh. Pero alam mo minsan, if God says no sa gusto mo at you will take matters into your hands para manggayuma ka, sa tingin mo magiging masaya ka? Sa tingin mo magiging masaya ka talaga kung makuha mo nga yung gusto mo pero gumamit ka naman ng masamang way para makuha yung gusto mo? I don't think so na magiging masaya ka. Kasi katulad ni Lord, binigyan niya tayo ng free will. Kasi alam ni Lord na, kasi tayo, ginawa ng Diyos, binigyan niya ng free will. Hindi tayo ginawa ni Lord na parang maging isang robot na parang kaya niyang kontrolin, na pwede niya naman gawin yun, na gawin tayo parang isang robot, na pwedeng lahat na lang tao ay mabubuti at nagmamahal sa Kanya. Pero hindi niya yung ginawa kasi sobrang mahal niya tayo. Kasi gusto niya, kung mamahalin niya tayo, ay choice natin. We are really want to love God, 'di ba? In our own free will, in our own choice, 'di ba? Choice natin na mahalin si Lord. So ganun din 'yun eh. Kung meron kang mahal na isang tao, ay gusto mo ba na minahal ka niya or naging sayo nga siya dahil ginayuma mo? Pero temporarily lang naman 'yan. Pero panandalian lang din naman 'yan. Walang forever. Ano gugustuhin mo, 'di ba? Mahalin ka ng isang tao kasi choice niyang mahalin ka at totoong mamahalin ka niya. Yun ang magtatagal. So, kung hindi talaga siya para sa'yo, ay move on. Alam ko masakit. Or kung hindi naman para sa'yo yung trabaho, move on na lang din. Or kung hindi mag-prosper yung negosyo mo, move on ka na lang din.
Diba? Alam mo, part yan eh. Yung mga pain natin sa buhay ay ginagamit yan ni Lord para matuto tayo. Yan ay ginagamit ni Lord para i-mold ka para sa mas better na blessing na darating sa buhay mo. Yung mga taong gumagamit ng gayuma or love spell, ito yung mga taong walang faith at tiwala sa Diyos. Gusto nila nilalagay sa kamay nila. Pero kung ilalagay mo yung plano mo sa kamay ng Diyos, I'm sure God knows everything. And He knows who's the right person for you, what's the right job for you, and what's the right business for you. And His timing is never too late. His timing is always on time. Tayo kasi mga tao, masyado tayo nagmamadali, masyado tayo naiinip. Kung masyado ka naiinip at nagmamadali, alam mo, madalas, yan ang ikapapahamak mo. Bakit ko nasabi? I've been there, done that. Ang dami kong mistake at wrong choice na nagawa dahil masyado akong nainip, nagmadali. Dahil doon, nasaktan ako. I lose a lot of money, okay? Dumating din ako sa ganung point. Pero yun nga, if you will trust God and you will just surrender everything to God, kahit hindi mo makuha yung isang tao na yan, niligaw mo, binasted ka, or di ka pinapansin ng taong mahal mo, okay lang yan kapatid. Merong tamang tao para sa'yo. Hindi mo na kailangang gumamit ng love spell, manggayuma. You are a child of God. Merong nakalaan na best person for you na mamahalin ka ng buong buo. I hope na na-bless at na-inspire kayo dito sa aking shinare sa atin ng kaibigan nating dating faith healer ngayon. Isa na siyang proud Catholic at tinalikuran niya na yung kanyang ginagawa dati. I'm so blessed, di ba, sa kanyang mga shinare. Pwede mo rin itong i-share sa ibang tao na alam mo sobrang makakatulong sa kanya itong vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. I'm sure na sobra kang mabibless sa mga ibang vlog na ginawa ko. If you want to support my channel and be part of my supporters group, so dito sa baba ng video na to, kung sa Facebook mo to pinapanood, meron kang makikita na support now button. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron kang makikitang join button sa baba ng video na to. Thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise. Dahil number 1 pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section, makikita nyo, number 1 pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered 2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much mga ka-faith for your support. Paano ka nga ba makakabili ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store? Ganito lang gagawin mo sa ating merchandise store. I-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari, itong I Conquered 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo pang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontak sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So, mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagdi-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog.
Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.